Greetings, dear learners. Welcome to an exciting day of learning and growth. Today, we embark on a journey of knowledge and enjoyment as we delve into the fascinating world of criminal jurisprudence, procedure, and evidence. Join us as we explore the 10 essential concepts covered in the Criminology Board Exam Review Set 5A. Your safety is of utmost importance to us, so let's make this learning experience both educational and enjoyable. May you always be blessed by God as you progress on your educational path. We are thrilled to have you with us on the Teacher Lumaban YouTube channel. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. It is evidence of the same kind and to the same state of facts. Letter A. Secondary evidence. Letter B. Prima facie evidence. Letter C. Corroborative evidence. Letter D. Best evidence. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. Corroborative evidence. Ang sagot ay C. Nagpapatunay na ebidensya. Secondary evidence is evidence that is not the original document or object, but is a copy of it. For example, a photocopy of a birth certificate is secondary evidence of the birth certificate. Ang pangalawang ebidensya ay ebidensya na hindi orihinal na dokumento o bagay, ngunit isang kopya nito. Halimbawa, ang photocopy ng birth certificate ay pangalawang ebidensya ng birth certificate. Prima facie evidence is evidence that is sufficient to support a particular conclusion unless it is contradicted by other evidence. For example, a witness's testimony that they saw the defendant commit a crime is prima facie evidence of the defendant's guilt. Ang prima facie na ebidensya ay katibayan na sapat upang suportahan ang isang partikular na conclusion maliban kung ito ay sinasalungat ng ibang ebidensya. Halimbawa, ang photo ng isang saksi na nakita nilang gumawa ng krimen ang nasasakdal ay prima facie na ebidensya ng pagkakasala ng nasasakdal. Best evidence is the highest quality of evidence available. For example, the original birth certificate is the best evidence of a person's birth. Ang pinakamahusay na ebidensya ay ang pinakamataas na kalidad ng ebidensya na magagamit. Halimbawa, ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan ay ang pinakamahusay na katibayan ng kapanganakan ng isang tao. Corroborative evidence is additional evidence that supports the same conclusion as previously offered evidence. For example, if a witness testifies that they saw the defendant commit a crime, and another witness testifies that they saw the defendant running away from the scene of the crime, these two pieces of evidence are corroborative evidence. Ang patunay na ebidensya ay karagdagang ebidensya na sumusuporta sa kaparehong conclusion gaya ng naunang iniaalok na ebidensya. Halimbawa, kung tumstigo ang isang saksi na nakita nilang gumawa ng krimen ang nasasakdal, at tumstigo ang isa pang saksi na nakita nila ang nasasakdal na tumatakbo palayo sa pinangyarihan ng krimen, ang dalawang ebidensyang ito ay nagpapatunay na ebidensya. In the sentence, it is evidence of the same kind and to the same state of facts, the word kind refers to the type of evidence, and the word state refers to the issue that the evidence is about. So, the answer must be a type of evidence that is of the same kind and about the same issue as the previously offered evidence. Of the choices given, only corroborative evidence meets this criteria. Sa pangungusap na, ito ay katibayan ng parehong uri at sa parehong estado ng mga katotohanan, ang salitang uri ay tumutukoy sa uri ng ebidensya, at ang salitang estado ay tumutukoy sa issue kung saan ang ebidensya ay tungkol sa. Kaya, ang sagot ay dapat na isang uri ng ebidensya na kapareho ng uri at tungkol sa parehong isyu gaya ng naunang inaalok na ebidensya. Sa mga ibinigay na pagpipilian, tanging ang nagpapatunay na ebidensya ang nakakatugon sa pamantayang ito. It is that which, standing alone, unexplained or uncontradicted is sufficient to maintain the proposition affirmed. Letter A. Secondary evidence. Letter B. Prima facie evidence. Letter C. Corroborative evidence. Letter D. Best evidence. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1.
The correct answer is B. Prima facie evidence. Ang tamang sagot ay B. Prima facie evidence. Explanation. Paliwanag. Prima facie evidence refers to evidence that, on its face, is sufficient to establish a fact or support a proposition unless it is contradicted or disproven. In legal context, prima facie evidence is the initial evidence presented in a case that, if not refuted, would be enough to prove a particular point or establish a case. This term is often used in law to describe evidence that, at first glance, appears to be valid and credible without requiring additional explanation or context. Ang prima facie na ebidensya ay tumutukoy sa ebidensya na, sa mukha nito, ay sapat na upang magtatag ng isang katotohanan o suportahan ng isang panukala maliban kung ito ay sinasalungat o hindi napatunayan. Sa mga legal na konteksto, ang prima facie na ebidensya ay ang paunang ebidensya na ipinakita sa isang kaso na, kung hindi mapabulaanan, ay sapat na upang patunayan ng isang partikular na punto o magtatag ng isang kaso. Ang terminong ito ay kadalasang ginagamit sa batas upang ilarawan ng ebidensya na, sa unang tingin, ay mukhang wasto at kapani-paniwala nang hindi nangangailangan ng karagdagang paliwanag o konteksto. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. A secondary evidence. Secondary evidence refers to evidence that is not the original or primary source of information. It is used when the primary evidence is unavailable or lost. This is not related to the concept described in the question. Pangalawang ebidensya. Ang pangalawang ebidensya ay tumutukoy sa ebidensya na hindi orihinal o pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ito ay ginagamit kapag ang pangunahing ebidensya ay hindi magagamit o nawala. Hindi ito nauugnay sa konseptong inilarawan sa tanong. See corroborative evidence. Corroborative evidence is evidence that supports or confirms the information provided by another source. It is used to strengthen the credibility of a claim or testimony, but it might not be standalone evidence that is sufficient to establish a proposition on its own. Corroborative evidence. Ang corroborative evidence ay ebidensya na sumusuporta o nagpapatunay sa impormasyong ibinigay ng ibang source. Ginagamit ito upang palakasin ang kredibilidad ng isang claim o testimonya, ngunit maaaring hindi ito isang standalone na ebidensya na sapat upang magtatag ng isang panukala sa sarili nitong. The best evidence. The best evidence rule states that the original, primary evidence should be presented in court when available, rather than relying on copies or descriptions of the evidence. This is relevant when dealing with documents or other forms of evidence, but it doesn't directly address the concept described in the question. Pinakamahusay na ebidensya. Ang pinakamabuting tuntunin ng ebidensya ay nagsasaad na ang orihinal, pangunahing ebidensya ay dapat iharap sa korte kapag available, sa halip na umasa sa mga kopya o paglalarawan ng ebidensya. May kaugnayan ito kapag nakikitungo sa mga dokumento o iba pang anyo ng ebidensya, ngunit hindi ito direktang tumutugon sa konseptong inilarawan sa tanong. In summary, prima facie evidence is the term that accurately describes evidence that, when unexplained or uncontradicted, is sufficient to maintain the proposition affirmed. Sa buod, ang prima facie na ebidensya ay ang terminong tumpak na naglalarawan ng ebidensya na, kapag hindi na ipaliwanag o hindi sinasalungat, ay sapat upang mapanatili ang proposisyong pinagtibay. A form of evidence supplied by written instruments or derived from conventional symbols, such as letters, by which ideas are represented on material substances. Letter A. Documentary evidence. Letter B. Testimonial evidence. Letter C. Material evidence. Letter D. Real evidence. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, A. Documentary evidence. Ang tamang sagot ay, A. Documentary evidence. Explanation. Paliwanag. Documentary evidence refers to evidence that is presented in the form of written documents, records, or other written instruments. This type of evidence relies on physical documents, such as letters, contracts, reports, photographs, and other forms of written or printed material that can provide information or support a claim in legal or factual matters. Ang dokumentaryong ebidensya ay tumutukoy sa ebidensya na ipinakita sa anyo ng mga nakasulat na dokumento, talaan, o iba pang nakasulat na instrumento.
Ang ganitong uri ng ebidensya ay umaasa sa mga pisikal na dokumento, tulad ng mga liham, kontrata, ulat, litrato, at iba pang anyo ng nakasulat o nakalimbag na materyal na maaaring magbigay ng impormasyon o sumusuporta sa isang paghahabol sa legal o makatutuhanang mga bagay. The other choices are as follows. Ang iba pang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. B. Testimonial evidence. This refers to evidence that is presented through oral statements or testimony given by witnesses. It involves individuals speaking about their observations or experiences relevant to the case. Testimonial evidence, ito ay tumutukoy sa ebidensya na iniharap sa pamamagitan ng oral statement o testimonya na ibinigay ng mga testigo. Ito ay nagsasangkot ng mga individual na nagsasalita tungkol sa kanilang mga obserbasyon o mga karanasan na nauugnay sa kaso. See material evidence. Material evidence, also known as physical evidence, includes tangible objects or substances that are directly related to the case. This can include items like weapons, clothing, fingerprints, and physical traces left at a crime scene. Material na ebidensya. Ang material na ebidensya, na kilala rin bilang pisikal na ebidensya, ay kinabibilangan ng mga nasasalat na bagay o sangkap na direktang nauugnay sa kaso. Maaaring kabilang dito ang mga item tulad ng mga armas, damit, fingerprint, at pisikal na bakas na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. D. Real evidence. Real evidence is another term for material evidence. It refers to physical objects or tangible items that are presented as evidence in a legal case. This can include items like documents, weapons, drugs, or any other physical object relevant to the case. Totoong ebidensya. Ang tunay na ebidensya ay isa pang termino para sa material na ebidensya. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay o nasasalat na mga bagay na ipinakita bilang ebidensya sa isang legal na kaso. Maaaring kabilang dito ang mga item tulad ng mga dokumento, armas, droga, o anumang iba pang pisikal na bagay na nauugnay sa kaso. In the context of the provided description, documentary evidence best fits the definition of evidence supplied by written instruments or conventional symbols. Sa konteksto ng ibinigay na paglalarawan, ang dokumentaryo na ebidensya ay pinakaangkop sa kahulugan ng ebidensya na ibinibigay ng mga nakasulat na instrumento o kumbensyonal na simbolo. When the witness states that he did not see or know the occurrence of a fact. Letter A. Positive evidence. Letter B. Corroborative evidence. Letter C. Secondary evidence. Letter D. Negative evidence. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Negative evidence. Ang tamang sagot ay D. Negatibong ebidensya. Explanation. Paliwanag. Negative evidence refers to a situation where a witness states that they did not see or have knowledge of a particular event or fact. It's a type of evidence where someone's lack of observation or knowledge is presented to support a claim or argument. In this context, the witness is providing information that contradicts the existence of the fact in question. This type of evidence can be used to challenge or cast doubt on a claim that relies on the occurrence of that particular fact. Ang negatibong ebidensya ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang saksi ay nagsasaad na hindi nila nakita o may kaalaman sa isang partikular na pangyayari o katotohanan. Ito ay isang uri ng ebidensya kung saan ang kakulangan ng pagmamasid o kaalaman ng isang tao ay ipinakita upang suportahan ng isang pahayag o argumento. Sa kontekstong ito, ang saksi ay nagbibigay ng impormasyon na sumasalungat sa pagkakaroon ng katotohanang pinag-uusapan. Ang ganitong uri ng ebidensya ay maaaring gamitin upang haminin o magduda sa isang claim na umaasa sa paglitaw ng partikular na katotohanang iyon. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. A. Positive evidence. Positive evidence is information or testimony that directly supports a claim or a fact. It provides affirmative details to prove something is true. Positibong ebidensya. Ang positibong ebidensya ay impormasyon o testimonya na direktang sumusuporta sa isang claim o isang katotohanan. Nagbibigay ito ng mga detalyeng nagpapatunay upang patunayan na totoo ang isang bagay. B. Corroborative evidence. Corroborative evidence is evidence that supports or confirms the testimony or claims of another witness or a piece of evidence. It strengthens the overall reliability of the presented information.
Corroborative evidence. Ang corroborative evidence ay ebidensya na sumusuporta o nagpapatunay sa testimonya o pag-aangkin ng ibang saksi o isang piraso ng ebidensya. Pinalalakas nito ang pangkalahatang pagiging maaasahan ng iniharap na impormasyon. See secondary evidence. Secondary evidence refers to evidence that is not the original or primary source of information. It is often used when the original evidence is not available, such as using a copy of a document instead of the original. Pangalawang ebidensya. Ang pangalawang ebidensya ay tumutukoy sa ebidensya na hindi orihinal o pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ito ay kadalasang ginagamit kapag ang orihinal na ebidensya ay hindi magagamit tulad ng paggamit ng kopya ng isang dokumento sa halip na ang orihinal. In summary, when a witness states that they did not see or know about a fact, it's referred to as negative evidence because it negates the existence of that fact. Therefore, option D is the correct choice. Sa buod, kapag sinabi ng isang saksi na hindi nila nakita o alam ang tungkol sa isang katotohanan, ito ay tinutukoy bilang negatibong ebidensya dahil tinatanggihan nito ang pagkakaroon ng katotohanan iyon. Sa makatuwid, ang option D ay ang tamang pagpipilian. Personal property can be subject to search and seizure. Letter A used or intended to be used as means of committing an offense. Letter B stolen or embezzled and other proceeds or fruits of the offense. Letter C subject of the offense. Letter D all of the above. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D all of the above. Ang tamang sagot ay D lahat ng nabanggit. Explanation. Paliwanag. The statement refers to the concept of search and seizure within the context of law enforcement and legal proceedings. Search and seizure generally involve the authorities searching a person's property, belongings, or premises, and potentially confiscating items that are connected to criminal activity. The options provided, A, B, and C, outline different circumstances under which personal property can be subject to search and seizure. Ang pahayag ay tumutukoy sa konsepto ng paghahanap at pag-agaw sa loob ng konteksto ng pagpapatupad ng batas at mga legal na paglilitis. Ang paghahanap at pag-agaw sa pangkalahatan ay kinasasangkutan ng mga awtoridad na naghahanap ng ari-arian, o lugar ng isang tao, at posibleng pagkumpiska ng mga bagay na konektado sa kriminal na aktibidad. Ang mga opsyon na ibinigay, A, B, at C, ay nagbabalangkas ng iba't ibang mga pangyayari kung saan ang personal na ari-arian ay maaaring sumailalim sa paghahanap at pag-agaw. A. This option refers to property that is used or intended to be used as a means of committing an offense. In legal terms, if an item is being used in the commission of a crime or is intended to be used for illegal purposes, it can be subject to search and seizure. Ang opsyong ito ay tumutukoy sa ari-arian na ginagamit o nilalayong gamitin bilang paraan ng paggawa ng pagkakasala. Sa mga legal na termino, kung ang isang bagay ay ginagamit sa paggawa ng isang krimen o nilayo na gamitin para sa mga iligal na layunin, maaari itong isailalim sa paghahanap at pag-agaw. B. This option refers to property that is stolen, embezzled, or obtained through criminal activity, as well as any proceeds or benefits gained from such criminal activity. Items acquired through illegal means, as well as the benefits derived from those items, can be seized by law enforcement. Ang opsyong ito ay tumutukoy sa ari-arian na ninakaw, nilustay, o nakuha sa pamamagitan ng kriminal na aktibidad, gayon din ang anumang mga nalikom o benepisyong nakuha mula sa naturang kriminal na aktibidad. Ang mga bagay na nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan, pati na rin ang mga benepisyong nakuha mula sa mga bagay na iyon, ay maaaring kunin ng pagpapatupad ng batas. C. This option refers to property that is directly related to the offense itself. For example, if an item was used in the commission of a crime or is evidence of a crime, it can be subject to seizure as part of the investigation. Ang opsyong ito ay tumutukoy sa ari-arian na direktang nauugnay sa pagkakasala mismo. Halimbawa, kung ang isang bagay ay ginamit sa paggawa ng isang krimen o isang ebidensya ng isang krimen, maaari itong isailalim sa pag-agaw bilang bahagi ng pagsisiyasat. Since all three options, A, B, and C, describe different circumstances under which personal property can be subject to search and seizure, the correct answer is D. All of the above. This indicates that any property falling into these categories can be searched and potentially seized by law enforcement in accordance with legal procedures.
Dahil ang lahat ng tatlong opsyon, A, B, at C, ay naglalarawan ng magkakaibang mga pangyayari kung saan ang personal na ari-arian ay maaaring sumailalim sa paghahanap at pag-agaw, ang tamang sagot ay, di lahat ng nasa itaas. Ipinahihiwatig dito na ang anumang ari-arian na nabibilang sa mga kategoryang ito ay maaaring hanapin at posibleng sakupin ng nagpapatupad ng batas alinsunod sa mga legal na pamamaraan. All persons who can perceive and perceive can make known their perception to others. Letter A. Suspects. Letter B. Witnesses. Letter C. Victims. Letter D. Informers. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Witnesses. Ang tamang sagot ay B. Saksi. Explanation. Paliwanag. The sentence is discussing the idea that individuals who are capable of perceiving things and understanding those perceptions have the ability to communicate their observations to others. In this context, ang pangungusap ay tinatalakay ang ideya na ang mga individual na may kakayahang madama ang mga bagay at maunawaan ang mga pananaw na iyon ay may kakayahang ipaalam ang kanilang mga obserbasyon sa iba. Sa kontekstong ito, suspects are individuals who are believed to have possibly committed a crime or wrongdoing. While they may have perceptions, the sentence is not discussing their role in making perceptions known to others. Ang mga suspect ay mga individual na pinaniniwala ang posibleng nakagawa ng krimen o maling gawain. Bagamat maaaring mayroon silang mga pananaw, hindi tinatalakay ng pangungusap ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga persepsyon na kilala sa iba. B. Witnesses. Witnesses are individuals who have first-hand knowledge or have seen an event occur. They are often called upon to share their perceptions and observations in legal proceedings or to help provide information about an event. Mga saksi. Ang mga saksi ay mga individual na may sariling kaalaman o nakakita ng isang pangyayari. Madalas silang tinatawag na ibahagi ang kanilang mga pananaw at obserbasyon sa mga legal na paglilitis o tumulong sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang kaganapan. C. Victims. Victims are individuals who have been harmed or affected by a negative event or situation. While they may have perceptions of what happened to them, the sentence is not primarily focused on their role in making perceptions known to others. Mga biktima. Ang mga biktima ay mga individual na nasaktan o naapektuhan ng isang negatibong pangyayari o sitwasyon. Bagamat maaari silang magkaroon ng mga pananaw sa kung ano ang nangyari sa kanila, ang pangungusap ay hindi pangunahing nakatuon sa kanilang papel sa paggawa ng mga pananaw na kilala sa iba. D. Informers. Informers are individuals who provide information, often confidentially, to authorities or others about certain matters. While they might communicate perceptions, the sentence seems to be more broadly discussing the act of sharing perceptions with others rather than a specific role of informing authorities. Informers. Ang mga informer ay mga individual na nagbibigay ng impormasyon, kadalasang kumpidensyal, sa mga awtoridad o iba pa tungkol sa ilang partikular na bagay. Bagamat maaari silang makipag-usap ng mga pananaw, ang pangungusap ay tila mas malawak na tinatalakay ang pagkilos ng pagbabahagi ng mga pananaw sa iba kaysa sa isang partikular na tungkulin ng pagbibigay alam sa mga awtoridad. Therefore, option B, witnesses, is the most appropriate choice based on the context of the sentence. Witnesses often have first-hand perceptions of events and can communicate those perceptions to others, which aligns with the sentence's meaning. Sa makatuwid, ang option B, mga saksi, ay ang pinakaangkop na pagpipilian batay sa konteksto ng pangungusap. Ang mga saksi ay kadalasang may personal na pananaw sa mga kaganapan at maaaring ipaalam ang mga pananaw na iyon sa iba, na nakaayon sa kahulugan ng pangungusap. The unlawful destruction or the bringing forth prematurely, of human fetuses before the natural time of birth which results in death. Letter A. Abortion. Letter B. Infanticide. Letter C. Murder. Letter D. Parricide. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is A. Abortion. Ang sagot ay A. Abortion. The other choices are incorrect for the following reasons. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama para sa mga sumusunod na dahilan. Infanticide is the killing of a child within a year of birth. Ang infanticide ay ang pagpatay sa isang bata sa loob ng 1 taon ng kapanganakan.
Murder is the unlawful killing of a human being with malice aforethought. Ang pagpatay ay ang labag sa batas na pagpatay sa isang tao na may masamang pag-iisip. Parricide is the killing of one's parent or parents. Ang parricide ay ang pagpatay sa magulang o magulang. Abortion is the termination of a pregnancy by the removal or expulsion of an embryo or fetus from the uterus, resulting in or caused by its death. It is a controversial topic, with strong opinions on both sides. However, in the context of the question, abortion is the only option that fits the description of the unlawful destruction or the bringing forth prematurely of human fetuses before the natural time of birth which results in death. Ang abortion ay ang pagwawakas ng pagbubuntis sa pamamagitan ng pag-alis o pagpapatalsik ng isang embryo o fetus mula sa matris na nagre-resulta sa osanhi ng pagkamatay nito. Ito ay isang kontrobersyal na paksa na may malakas na opinyon sa magkabilang panig. Gayunpaman, sa konteksto ng tanong, ang pagpapalaglag ay ang tanging opsyon na umaangkop sa paglalarawan ng labag sa batas na pagkasira o ang pagsilang ng wala sa panahon ng mga fetus ng tao bago ang natural na oras ng kapanganakan na nagre-resulta sa kamatayan. Felony committed when a person is killed or wounded during the confusion attendant to a quarrel among several persons not organized into groups and the parties responsible cannot be ascertained. Letter A. Alarm and scandal. Letter B. Mysterious homicide. Letter C. Death under exceptional circumstances. Letter D. Tumultuous affray. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, D. Tumultuous affray. Ang tamang sagot ay, D. Magulong affray. Explanation. Paliwanag. A tumultuous affray refers to a violent confrontation or fight involving multiple individuals where the situation becomes chaotic and confused. During such an affray, if a person is killed or wounded and the responsible parties cannot be clearly identified due to the disorderly nature of the situation, it can be challenging to determine individual culpability. This term is often used in legal contexts to describe scenarios where the exact perpetrators of a crime, such as a killing, are difficult to pinpoint due to the chaotic circumstances of the event. Ang isang magulong affray ay tumutukoy sa isang marahas na paghaharap o labanan na kinasasangkutan ng maraming individual kung saan ang sitwasyon ay nagiging magulo at nalilito. Sa panahon ng naturang affray, kung ang isang tao ay namatay o nasugatan at ang mga responsableng partido ay hindi malinaw na matukoy dahil sa hindi maayos sa katangian ng sitwasyon, maaari itong maging hamon upang matukoy ang individual na may kasalanan. Ang terminong ito ay kadalasang ginagamit sa mga legal na konteksto upang ilarawan ang mga sitwasyon kung saan ang eksaktong mga may kagagawa ng isang krimen, gaya ng pagpatay, ay mahirap matukoy dahil sa magulong pangyayari ng kaganapan. The other choices are not directly related to the specific scenario described. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi direktang nauugnay sa partikular na senaryo na inilarawan. A alarm and scandal. This term generally refers to behavior that causes disturbance or public unrest but doesn't specifically involve a situation where a person is killed or wounded in the midst of a quarrel. Alarma at iskandalo. Ang terminong ito ay karaniwang tumutukoy sa pag-uugali na nagdudulot ng kaguluhan o pampublikong kaguluhan ngunit hindi partikular na kinasasangkutan ng sitwasyon kung saan ang isang tao ay napatay o nasugatan sa gitna ng isang away. B. Mysterious homicide. While this choice involves a homicide, killing of a person, it doesn't incorporate the element of a quarrel among several persons and the confusion attendant to it. Mahiwagang homicide, bagamat ang pagpipiliang ito ay nagsasangkot ng homicide, pagpatay sa isang tao, hindi nito isinasama ang elemento ng isang away sa pagitan ng ilang tao at ang kalituhan na kaakibat nito. See death under exceptional circumstances. This choice is quite general and doesn't capture the specific details of a quarrel among several individuals where the responsible parties can't be determined due to confusion. Kamatayan sa ilalim ng mga pambihirang pagkakataon, ang pagpipiliang ito ay medyo pangkalahatan at hindi nakukuha ang mga partikular na detalye ng isang away ng ilang individual kung saan ang mga responsableng partido ay hindi matukoy dahil sa kalituhan. A question which arises in a case the resolution of which is the logical antecedent of the issue involved in said case and the cognizance of which pertains to another tribunal. Letter A. Legal question. Letter B. Juridical question. Letter C. Prejudicial question.
Letter D. Judicial question. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Prejudicial question. Ang tamang sagot ay C. Masasamang tanong. Explanation. Paliwanag. A prejudicial question is a legal concept that refers to a question that needs to be resolved before addressing the main issue in a case. This question is related to the main issue and is a logical antecedent to it. However, the resolution of this question falls under the jurisdiction of a different tribunal or authority, not the tribunal handling the main case. Ang isang nakakapinsalang tanong ay isang legal na konsepto na tumutukoy sa isang tanong na kailangang lutisin bago tugunan ang pangunahing issue sa isang kaso. Ang tanong na ito ay nauugnay sa pangunahing issue at isang lohikal na antecedent dito. Gayunpaman, ang paglutas ng tanong na ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ibang tribunal o awtoridad, hindi ang tribunal na humahawak sa pangunahing kaso. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A legal question, this term generally refers to any question that involves legal matters or principles. However, it doesn't specifically capture the idea of a question that needs to be resolved before the main issue and is under the jurisdiction of a different authority. Legal na tanong, ang terminong ito ay karaniwang tumutukoy sa anumang tanong na may kinalaman sa mga legal na usapin o prinsipyo. Gayunpaman, hindi nito partikular na nakuha ang ideya ng isang tanong na kailangang lutisin bago ang pangunahing issue at nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ibang awtoridad. B. Juridical question. Juridical is often used synonymously with legal, and this term doesn't precisely convey the concept of a question that is a logical antecedent to the main issue and requires resolution by a different tribunal. Juridical na tanong, ang juridical ay kadalasang ginagamit na kasing kahulugan ng legal, at ang terminong ito ay hindi tumpak na naghahatid ng konsepto ng isang tanong na isang lohikal na antecedent sa pangunahing issue at nangangailangan ng resolusyon ng ibang tribunal. The judicial question, this term could refer to any question brought before a court or judge. It doesn't necessarily imply a question that is a prerequisite for the main case and requires the attention of a different authority. Judicial na tanong, ang katagang ito ay maaaring tumukoy sa anumang tanong na dinala sa harap ng korte o hukom. Ito ay hindi kinakailangang magpahiwatig ng isang tanong na isang kinakailangan para sa pangunahing kaso at nangangailangan ng atensyon ng ibang awtoridad. In the context of the provided description, the term prejudicial question best matches the situation described, as it involves a question that needs to be resolved by another tribunal before addressing the main issue in the case. Sa konteksto ng ibinigay na paglalarawan, ang terminong nakakapinsalang tanong ay pinakamahusay na tumutugma sa sitwasyong inilarawan dahil nagsasangkot ito ng isang tanong na kailangang lutisin ng isa pang tribunal bago tugunan ang pangunahing issue sa kaso. The RPC was based on the Letter A. Spanish Penal Code, Letter B. English Penal Code, Letter C. American Penal Code, Letter D. Japanese Penal Code. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. English Penal Code. Ang tamang sagot ay B. English Penal Code. Explanation. Paliwanag. RPC stands for Revised Penal Code, which is a legal code that defines criminal offenses and their corresponding penalties in many jurisdictions. It was indeed based on the English Penal Code. Ang RPC ay nangangahulugang Revised Penal Code na isang legal na kodigo na tumutukoy sa mga kriminal na pagkakasala at ang kanilang mga kaukulang parusa sa maraming jurisdiksyon. Ito ay talagang batay sa English Penal Code. The Revised Penal Code of the Philippines, for example, was enacted in 1930 and is based on the Spanish Penal Code of 1870. However, the Spanish Penal Code itself had influences from the Napoleonic Code and Roman law. Ang binagong Kodigo Penal ng Pilipinas, halimbawa, ay pinagtibay noong 1930 at batay sa Kodigo Penal ng Espanya noong 1870. Gayunpaman, ang Kodigo Penal ng Espanya mismo ay may mga impluwensya mula sa Kodigo Napoleonico at Batas ng Roma. The English Penal Code, on which the RPC was based, refers to the criminal laws and legal principles that have developed in the English legal system over centuries.
This system has had a significant impact on the development of legal systems in many countries around the world. Ang English Penal Code, kung saan nakabatay ang RPC, ay tumutukoy sa mga batas kriminal at legal na prinsipyo na nabuo sa sistemang legal ng Ingles sa paglipas ng mga siglo. Ang sistemang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagbuo ng mga legal na sistema sa maraming bansa sa buong mundo. The other options are incorrect because they do not accurately reflect the origin of the RPC. Ang iba pang mga opsyon ay hindi tama dahil hindi nila tumpak na ipinapakita ang pinagmulan ng RPC. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, criminal jurisprudence, procedure, and evidence. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.